Ito lang ang pagkakataon mag-usap tayo mga Pasigueño. Tama po ba ako? So huwag yung busalan ng bibig ko. Dahil hindi ako mananahimik. Sasabihin niyo, iyakin ho ako. Hindi ako iyakin. Hindi lang ho ako papayag na pabuyin nila eleksyon dito sa Pasig. Kapag ang isang ama na meron namang kakayahan na magsustento sa anak, tinatalikuran ng anak, matutuwa pa kayo? Kaya po sa panahon ng kampanya na to, dinaya nyo kami noong 2022. Wala, namamaos ako sa pakikipagdebate sa sarili ko eh. Nasaan na ba yung mayor nating magaling? Mga kapwa ko Pasigueño, kayo pong mga nasa bahay na nakasubaybay, kayo pong mga nasa upuan nyo sa kaliwa at kanan at sa harapan ko, at sa mga kasama kong kandidato, kailangan nyo pong maintindihan kung bakit po ako nagagalit. Kapag ang isang ama na meron namang kakayahan na magsustento sa anak, tinatalikuran ng anak, matutuwa pa kayo? Di ba magagalit din po kayo? Dahil kaya mo naman eh. Bakit mo tinatanggihan? Bakit mo tinatalikuran? Di ba? Pagka kayo ang magsasalita, prangkahang usapan. Alam niyo ba kung ilang gusali sa Pasig ang walang occupancy permit? Hindi niyo alam? Alam, di ba po? 30,000 po yan. 30,000 na istruktura, wala akong permit. Ilan na sinugod niya? Isa. Sino? Si Ate Sara. Si Ate Sara lang sinugod. Eh yung 29,999, ano ginawa mo? Tapos sasabihin mo, naninira kami. Sinabi mo rin na yung dating mayor, kurap. Tama ba? Sinabi niya yun, tama ba? 27 years, umupo ang mga Eusebio sa Pasig, kundi ako nagkakamali ng bilang. Tama po ba ako? Tama. May na-file ba siyang kaso? Sino naninira? Ang sabi niya, ang St. Gerard, sa mga Eusebio raw, narinig niyo? Yes! Narinig niyo? Yes! Eh, ba't di ka nag-file lang ng kaso? Ill-gotten wealth pala yan, di pawiin mo. Tama ba? Tama. Sino naninira? Sila! Pero pag huwa ko nagsalita na ang mga pasyente natin nakaupo sa monoblock, sasabihin naninira ako. Naninira ako ba yun? Yes! Pagsasabi ko ng totoo yun eh. Tama po ba? Tama! So huwag niyo sabihin naninira ako kami. Kailan ho pag-uusapan to? Pagtapos na eleksyon, nakaupo ulit kayo? Huling termino nyo na yan. Kailan nyo ayusin ang problema ng Pasigueño? Ayun lang. Di ba? Ito lang ang pagkakataon mag-usap tayo mga Pasigueño. Tama po ba ako? Tama! So huwag yung busalan ng bibig ko. Dahil hindi ako mananahimik. Hindi ako alam niyo bang mas madali? Ito ho kami magkakapatid. Ako lang ho ang abogado. Ako lang ho may profesyon. Mas madali po na hindi na ho ako nagtapos ng abogasya. Kagaya ng mga kapatid ko, maayos din naman ho ang buhay. Pero nagsikap po ako na maging abogado. Alam niyo po kung bakit? Dahil ayoko ho na maapi pamilya namin sa Pasig. Dahil minsan naging api rin po kami. Alam niyo kung bakit ang advocacy ko po ay maglabas ng pasyente sa ospital? Dahil hindi sila makabayad. Dahil dinanas din po namin. Namamatayan po kami ng kapamilya dahil wala po kaming pera. Kaya po sa panahon ng kampanya na to, dinaya nyo kami noong 2022.
Paanong nangyari na ang kalaban namin na nung pandemic, ni isang buti lang bigas hindi tumulong sa mga taga-Pasig? Iboboto ng taga-Pasig. Tama po ba? Kami ni Consiel Junjun ang nagtatagisan sa lahat ng survey. Nung matapos ang eleksyon, andun kami sa ilalim, andun siya sa itaas. Paano nangyari yun? Sasabihin niyo, iyakin mo ako? Hindi ako iyakin. Hindi lang ho ako papayag na pabuyin nila eleksyon dito sa Pasig. Kasi kung kami ho ay dinaya at di kami nagsalita, ang iisipin ng taong bayan, talagang talunan kami. Di po ba? Kakausapin pa yung kapatid ko, nandyan yung kapatid ko ngayon. Bubulungan na kumalmaraw ako. Pero dahil mahal ko kapatid ko, ang compromise namin, hindi na ako tatayo, uupo na lang ako. Sa mga bumoto po sa akin, nung ako ay tumakbong kasyal, 2010-2013, hindi po ako nagbago. Yung nakikita ho niyong galit ho ngayon, naipon po yan eh. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Sige, nagkaroon ng pandemic, 3 taong kayong walang nagawa. Sige, okay lang. Pero yung tapos na pandemic, wala pa rin kayong nagawa at lolokohin nyo kami at sasabihin nyo ang dami nyong nagawa, hindi ako mananahimik. Sabihin nyo sa akin kung may naipatayong ospital. Meron mo ba? Sabihin nyo sa akin kung may naipatayong mga eskwelahan. Meron mo ba? Sabihin po nyo sa akin kung may naipatayong pabahay. Ano umago sa Pasig? Paasa. Hanggang ngayon, yung mga umaasa magkaroon ng bahay, nagbukas sila ng link para mag-apply. Ano nangyari? Tinanggal. Tama ba ako? Kayo magsabi, tama po ba ako? Puro kayo forma. Sasabihin nyo kami mayabang. Ang galing nyo magparatang. Isipin nyo to. Peace Covenant signing. Peace Covenant signing. Respeto. Pagkapirma niya doon sa tarpaulin, ano ginawa? Kumamay sa hangin. Respeto po ba yun? Isipin nyo to. Kung ang dapat tumalron na nakakamayan niya, Presidente ng Republika ng Pilipinas, kakamay po ba siya sa hangin? Hindi. Hindi niya gagawin. Bakit? Respeto. Tama po ba ako? Tama. Kaya Mayor, alam ko naman nakikinig ka. Pag si Ate Sara, tinitira mo sa Facebook mo, sasabihin mo pa, dishonest. Tama ba? Basa niyo yun? Hindi ba paninira yun? Karibal niya to? Tama po ba ako? Eh ba't pag kayo gumagawa, tama, pagka kami, naninira kami? Double standard ba yan? Pag ako nagsasalita, tamemi kayo. 1 milyong Pilipino na nakabasa, nakarinig ng mga press con, hinahamon ko mayor natin. Public debate, isama mo na, magsama-sama na kayo. Kaya pang palakpak dyan. Mahal ko po ang Pasig. Kung nakakakita man po kayo ng emosyon pag ako ay nagsasalita, yun ay dahil nagmumula sa puso sinasabi ko. Salamat po. Gusto niyo ng plataforma? Ang dami sa Facebook page namin. Magsawa kayo. Pero pagdating sa entablado, issue ang sasabihin ko sa mga taga-Pasig. Dahil hindi ho lahat ng taga-Pasig nakikita ang issue. Tama po ba ako?
Paano kayong bobotong mga kababayan ko ng tama? Kung wala kayong nakitang mali. Tama po ba? Kailangan makita at marinig nyo ang mga mali at pagkukulang. Para pagboto nyo sa Mayo 12, malinaw sa isip nyo kung bakit si Ate Sara ang dapat nating maging mayora. So muli, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Jason, I love you. Salamat sa pagpunta mo. Nakalma mo ko. Pagka-uwi ako, malalasing ako. So muli, isang magandang gabi. Ito po inyong kakampi at ni INC. Muli mo naman po natin ang ating Congress